Isa kang ¿Acaso no sabes respetar a las autoridades? Buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi isang lasong nakakamatay. Bago pa man sumiklab ang apoy ng revolusyon, bago pa man marinig ang sigaw ng kalayaan, may isang batang isinilang sa katahimikan ng umaga. Hunyo 19, 1861, isang araw na tila ordinaryo ngunit magbabago sa kapalaran ng isang bayan. Sa isang simpleng tahanan sa Calamba, isinilang si Jose Portasio Rizal, isang batang hindi pa alam ang mundo na siya ang magiging liwanag sa dilim ng kolonyal na Pilipinas. Sa murang edad, kakaiba na si Rizal, hindi lamang sa talino kundi sa lalim ng kanyang pag-iisip. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay nagmamasid, at habang ang iba ay nakatulog, siya ay nangangarap. Jose, bakit parang tahimik ka kapag nandito ikaw? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang nawawala ang mga salita ko. Ikaw? Mawalan ng salita? Ay, hindi ba marami kang isinusulat? Mas madali kasi ang magsulat kaysa magsabi ng nararamdaman, At anong gusto mong sabihin? na mas masaya ako kapag kasama ko. Sa murang edad, unang natutunan ni Rizal ang tibok ng pag-ibig, isang damdamin kasing inosente ng kanyang pagkabata. Sa pagpasok niya sa paaralan, mas lalong lumawak ang kanyang mundo. Mula sa katahimikan ng kanilang tahanan, dumating siya sa isang lugar na puno ng kaalaman. Ngunit hindi pantay ang pagtingin sa bawat mag-aaral. Sa Ateneo Municipal de Manila, hinubog ang kanyang disiplina, hinasa ang kanyang talino, at kinilala ang kanyang kakayahan. Dito, hindi lamang siya naging estudyante, siya ay naging isang halimbawa. Ngunit hindi lahat ng paaralan ay pareho. Sa Universidad de Santo Tomas, hindi lamang aral ang kanyang natutunan, kundi ang sakit ng pagiging isang Pilipino sa sariling bayan. Jose, basahin mo ang iyong isinulat. Sa aking mga tanak. Napakabusay, Rizal. Hindi lang talino ang meron ka rin puso para sa bayan. Ang nanguna sa klase, si Jose Rizal. Ang galing mo, Bebe! Pinagawa ko lang kung anong nararapat kong gawin. Sa Ateneo, natutunan niya ang disiplina, ang kahalagahan ng sipag, at ang paggamit ng talino hindi para sa sarili lamang, kundi para sa mas mataas na layunin. Ngunit ang mundo ay hindi laging patas. At sa kanyang pananatili sa Maynila, nakilala ni Jose Rizal si Leonor Valenzuela, isang pag-ibig na lihim at puno ng pananabik. Kasi, natanggap ko na yung liham. Ngunit bakit parang kakaiba ang pagkakasulat ito? Sinadya ko iyon para ikaw lang ang makaintindi. Ibig sabihin, may sikreto tayo. Hindi lang basta sekreto, kundi isang bagay na nais kong protektahan. At ano yun? Ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya, seryoso ka ba? Or isa lang ng itong laro? Hindi ako marunong makipaglaro sa damdamin ng tao. Pero, nararamdaman ko ngayon yung ibig. May mga bagay na hindi na dapat sinasabi, lalo na kung hindi pa tayo natitiyak sa hinaharap. Kung ganun, hanggang dito na lang ba tayo? Siguro, hindi naman lahat ng simula ay may katapusan na gusto natin. Minsan,
ang pinakamalalim na pag-ibig ang siyang kailangang isakripisyo. Ikaw, sir, sagutan mo itong suliranin nasa pahinang 36. Ginoo, ang sagot ko ay... Sa Universidad de Santo Tomas, hindi lamang aral ang kanyang natutunan. Natutunan niya ang pait ng diskriminasyon, ang katahimikan ng pang-aapi, at ang katotohanan ang Pilipino ay hindi pantay sa sariling lupain. Dito, hindi lamang siya nasaktan. Siya ay nagising. Doon, sa pagitan ng tagumpay at pagmamaliit, sa pagitan ng liwanag at dilim, unti-unting nagising ang kanyang kamalan. Ang batang pumasok sa paaralan upang matuto ay unti-unting nagiging lalaking handang lumaban, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Sa Espanya, unang nasilayan ni Rizal ang isang mundong hindi siya ninangalit. Isang mundo ang kanyang tingin ay hindi agad pinapatahi. Dito, unti-unting nawawala ang takot at napapalitan ng tapang. Senyor Rizal, nais kong marinigan yung pananaw. Sa iyong tingin, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang lipunan upang ito'y umunlad? Para sa akin yun, hindi magiging umunlad ang isang lipunan kung hindi pantay-pantay sa mata ng batas ng ibang tao. Kung may mga tao ay binababa, hindi lang isang tao na epektuhan nito, kundi ang buong lipunan. Napakaganda ng inyong punto, Senyor Rizal. Yan ang mga uri ng katangian na kailangan natin sa ating Sa panahon. unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi lamang narinig, ito ay pinahalagahan. Sa Madrid, sa gitna ng talino at karangyaan, nakilala ni Rizal si Consuelo Ortega, isang babae kanyang hinangaan, ngunit piniling iwasan. Senyor Rizal, parang matalino ko ata. May malalim ka bang pag-isip? Mas gusto kong makinig ay sa magsalita ng walang laman. Ano ba noon? Anong naririnig mo sa akin? Isang taong totoo sa mundo ng pagpapanggap. At ikaw, totoo ka rin ba? Sumusubukan. Sir, hindi ko alam pero parang unti-unti na po ang nagugustuhan. Consuelo, huwag mo nito tuloy ang iyong sasabihin. Bakit? May iba ka bang iniibig? Oo, Nagpagaling ba siya? hindi nagbago. Kung ganoon, bakit hindi ka tanong ngayon? Dahil ginagalang kita at ayokong saktan ng damdamin mo. Mas masakit ka lang katotohanan kaysa sa paasa. Mas masakit ang manatili kung alam mo hindi rin nahantong sa tama. Pinili ni Rizal ang katapatan hindi lamang sa pag-ibig kundi sa kanyang prinisipyo. Rizal, hindi mo ba nakikita? Ilang taon na tayong inaapi. Ilang taon na tayong tumatahimik. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi tayo kikilos ngayon. Mananatili tayong anino sa ating sariling bayan. Kailangan natin magsulat, magpahayag, magising ang isip ng mga Pilipino. Nakikita ko at nararamdaman ko ang lahat ng iyan. Araw-araw iniisip ko ang ating mga kababayan na walang boses na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit, kung gagamit tayo ng dahas, hindi tayo naiiba sa mga umaapi sa atin. Ang tunay na laban ay nagsisimula sa isipan, hindi sa dahas. At paano natin sisimulan? Sa panulat, sa katotohanan, sa mga salitang hindi nila kayang ikulong. Isusulat natin ang sakit ng bayan hanggang sa hindi na nila tayo kayang baliwalain. Doon, sa gitna ng mga pag-uusap, isinilang ang isang desisyon na hindi na siya mananahimik.
Mula sa liwanag ng Espanya, tinahak niya ang landas ng sakripisyo. Sa Paris, hinasa niya ang kanyang kakayahan, ngunit sa Berlin, doon siya tunay na sinuko. Ilang gabi na akong walang tulog. Ilang araw na akong nagtitipid. Ngunit, hindi pa rin sapat. Paano kung hindi ko ito matapos? Paano kung hindi nila malaman ng katotohanan? Hindi. Hindi pwede to. Hindi ito maaari. Hindi para sa akin, pero para sa bayan ko. Sa bawat pahina, hindi lamang tinta ang kanyang ginagamit, kundi ang kanyang puso. Rizal, kamusta na ang iyong kalagayan? Tila hindi ka na yata natutulog at kumakain. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan ko lang itong matapos. Malapit na pero wala na akong sapat na pera para manilathala ito. Narinig ko na patungkol sa iyong mga aklat. Ito ba ang sinasabi mong maglalantad ng mga katotohanan? Oo, pero hanggang pangarap na lang ito. Hindi. Hindi ito mananatiling pangarap lang. Kailangan ng buong bayan na marinig ang katotohanan. Viola, hindi ko kayang tanggapin ito. Napakalaking tulong nito para sa akin. Hindi mo ito utang sa akin. Utang ito ng bayan sa iyo. At dahil sa isang kaibigan, isang akda ang nabigyan ng buhay. Kung ito ang magbubukas ng kanilang mata, kung ito ang magiging simula ng pagbabago, handa akong harapin anumang kapalit. Isinulat ko No Limit Tangere upang ilantad ang katotohanan. Ang sakit ng bayan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Isang kwento ng pag-ibig, ng pang-aapi at ng pagmulat. Itagal kong nawala, ngunit hindi nawala ang aking pangarap para sa bayan. Sa bawat araw na ako'y nasa ibang lugar, nasa isip at sa puso ko pa rin ang bumabalik dito. Sa aking bayan, sa aking kababayan, naniniwala ako na sa pamamagitan ng edukasyon, maaari nating baguhin ang kinabukasan. Hindi sa dahas, hindi sa kaalaman at sa pagkakas. Ibarra, ang mundong iyong binalikan ay hindi pareho ng iniwan mo. Maraming bagay ang nanatiling bulag at maraming tao ang nanatiling bulag. Ang katotohanan nito ay kadalasang pinapatahimik at ang nagsasalita ay tinuturing na kaaway. Kung ganun, mas kailangan itong marinig. Dahil kung patuloy tayong mananahimik, ay walang magbabago. Mga taong naniniwala sa pagbabago, ngunit may mga pwersang handang pumigil dito. Para, hindi mo naunawaan ang inugan. Yung kapag aral ka lamang sa Europa at akala mo magbabago mo ng sistema, ang kapangyarihan ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa amin. Hindi ko hinahangad ang kapangyarihan, Padre. Ang hinahangad ko lamang ay ang katarungan. Ang hinahangad ko lamang ay makita ang aking bayan na hindi inaapi. Ang kapangyarihan ay ginagamit sa kabutihan, hindi para sa pananakot at sa pang-aabuso. Katarungan? Isang Indio ang nagsasalita tungkol sa katarungan? Ang mga tulad mo ay dapat matutol ng buhay. May mga bagay na hindi dapat pakikialaman, lalo ng mga tao na nakapangyarihan. Kung ang pananahimik ay kapalit na kapayapaan, pues hindi yung Hindi lahat ng may kapangyarihan ay makatarungan. At hindi lahat ng tahimik ay mahina. Natatakot ako. Parang bawat hakbang natin ay may nagmamasid, na may handang humadlang. Clara, lahat ng ginagawa ko ay para sa kinabukasan natin. Hindi ko kayang tanggapin na habang buhay tayong natatakot, na habang buhay tayong susunod sa nais. Gusto kong makita ang araw
na malaya tayo mabubuhay, na walang takot, walang pang-aapi. Paano kung ang mundong iyon ay hindi magdala? Paano kung ang laban mo ay magdala sa iyo ng sakapahamakan? Kung mangyayari man yun, ay mas pipiliin ko pa rin lumaban kaysa sa mabuhay na walang ginagawa. Ayokong mawala. Ang pag-ibig sa gitna ng pang-aapi ay nagiging isang laban. Ibarra, ang bayan ay hindi lamang nangangarap. Ito ay naghihirap. Hindi lahat may pagkakataong mag-aral. Hindi lahat ay may oras. Habang ikaw ay umaasa ng pagbabago, may mga taong patuloy na nawawala ang lahat. Pamilya, dignidad, pati buhay. Naniniwala ako na kaya itong baguhin sa mapayapang paraan. Kung bibigyan lamang ng pagkakataon ng mga tao na makapag-aral, ay siguradong matututo silang tumigil sa sarili nilang mga tao. At kung hindi sapat ang kapayapaan, kung ang sistema mismo ang pumipigil sa pagbabago, kung ang batas ay para lamang sa makapangyarihan, Hindi lahat ng laban ay kailangan duguan. hindi lahat ng kapayapaan ay makapangyarihan. Dalawang landas, reforma o revolusyon. Hindi po totoo yun. Hindi pa ako nagnako ng pera. Alam ko, Crispin. Sa ngayon, magtiis ka na muna. Makakalis din tayo dito. At uwi tayo kay Inay. Crispin, aminin mo na ang kinuha mo. Ano ba ang ninakaw mo? Hindi po totoo yun! Wala pa akong kinuhang pera! Bakit niyo po siya pinaparusahan? Wala po siyang kasalanan! Wala siyang kasalanan? At kung meron man siyang kasalanan, dapat may matutunan siya. Nasaan kayo? Sumagot kayo! Crispin! Anak ko! Sa isang lipunang bulag sa hustisya, ang inosente ang unang nasasaktan. Ito ang katotohanan. Parang tayong kinikwento dito. Matagal na namin alam ito. Ngunit ngayon lamang may naglakas loob magsabi. Kung ganito ang realidad, bakit tayo nananahimik dahil sa takot? Kung gano'n, hindi na ako napapayag. Guardia Civil, Ano po kailangan niyo ang librong ito ay mapanganib. Sinisira nito ang ating kapangyarihan. Hanapin na sumulat ito at bago pa mamulat ang mga tao. Pinaputo ang simbahan na hanapin ang sino mang may kinalaman sa libro nito. At kapag ito ay nakita, patahin ito. Sa bawat katotohanang isinisiwalat, may kapalit na panganib. Kung ang aking mga salita ang magbubukas ng kanilang mata, kung ito ang magiging dahilan ng kanilang paggising, handa akong harapin, kapalit man ng aking buhay. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela. Ito ay isang paggising. Matapos mailathala ang Noli Me Tangere, hindi natapos ang laban ni Jose Rizal. Sa halip, ito ang naging simula ng isang mas malawak na paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi lamang tumungid ng mga bansa, kundi nagpalalim sa kanyang pag-unawa sa mundo at sa kalagayan ng kanyang bayan. Sa lahat ng dumaan sa puso ni Jose Rizal, isa ang hindi niya kailanman nakalimutan, si Leonor Rivera. Pepe, sigurado ka na ba sa akin? Hindi ko kailangan mag-isip dahil ikaw ang sigurado ko. Pero paano kung dumating ang araw na kailangan mong pumili? Hindi
ko pipiliin ang bayan ko para piliin ko. At hindi ko rin iiwan ang bayan ko para sa'yo. Ibig mo sabihin, may posibilidad na mawala ko. Ngunit ang pag-ibig ay sinubok ng distansya at pagtuto. Patawad ko, sir. Hindi ko kayang labanan ng mundo ng mag-isa. Pinasal mo siya. Hindi siya nagkintay. Ay, mahal kita. Pero, pinili ko mahalin ng bayan. At yun ang naging kapalit. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagkulang sa damdamin, kundi sa pagkakataon. Kasama ang kanyang kaibigan, nilibot ni Rizal ang Europa. Sa bawat lungsod na kanyang napuntahan, nasaksihan niya ang kaayusan, kalayaan at dignidad ng tao. Mga bagay na bihirang maranasan ng mga Pilipino sa kanilang sariling bayan. Rizal, ibang-iba pala dito. Oo. At doon ko napagtanto kung anong kulang sa atin. Sa bawat paghahambing, lalo niyang nauunawaan ang mga kakulangan ng Pilipinas. Sa kanyang paglalakbay sa Japan, nakilala ni Rizal ang isang babaeng nagbigay sa kanya ng katahimikan sa gitna ng kanyang magulong misyon. Mahirap ba ang wikang Ito? Hindi. Lalo na kapag ikaw nagtuturo. Hindi ka lang pala matalino. Marunong ka rin bola. Yung pambobola, kundi katotohanan. Hindi laging malayo ang iyong iniisip. Hindi. Dahil may bayan akong iniwan at hindi ko makalimutan. Ngunit, hindi pa pwedeng manatili ka na lamang dito? Dito, tahimik ang buhay. At walang kulong. Kung sarili ko lang ang iisipin ko, mananatili ako. Dahil mas mahal mo yung bayan mo, di ko sa akin. Hindi kita ikinukumpara. Pero pinili mo na. May mga pag-ibig na kailangan iwan para sa mas malaking bayan. Kung gano'n, aalis na ba? Oo, dahil mas kailangan ako ng bayan. Wala akong magagawa. Hindi ko alam. Bakit? Baka kung bumalik ka, mahal pa rin. Hindi ka makakamalit. Kahit may mga pagkakataong nais niyang manatili, pinili pa rin niya ang kanyang tungkol. Sa London, sinuri ni Rizal ang kasaysayan ng Pilipinas. Pinatunayan niya na ang mga Pilipino ay may sariling pagkakakilanlan kahit bago pa dumating ang mga mananakop. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-aaral sa London, nakilala ni Rizal ang isang babaeng unti-unting nahulog sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakatali sa nakaraan. Dr. Rizal, madalas kitang makita mag-isa. Hindi ka ba nalulungkot? Sanay na ako sa katahimikan. Kung ganun, pwede mo kong sanayin na kasama ka. Hindi ko alam kung magandang ideya ba yun. Bakit hindi? Masama ba akong kasama? Hindi. Kabaliktaran. At bakit parang umiiwas ka? Ang masama ay kung hindi ko kayang suplian ang nararamdaman mo. May mahal ka na bang iba? Oo. At hindi pa rin ba siya nawawala sa puso mo? Hindi. Kailanman. Kung ganun, bakit hindi mo na lang ako hayaan na umasa? Dahil ayoko masaktan ka sa bagay na alam ko hindi ko kayang ibigay sa'yo. Hindi mo man lang sinubukan. Mas masakit ang subukan
Alam na kung alam mong wala rin patutunguhan. Alam mo, ang hirap mahal ng taong hindi ka kaya mahalin pa ba? Mas mahirap magpanggap na kaya. Pinili ni Rizal ang pag-iwas, hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa katapatan. Sa Paris, naranasan ni Rizal ang masiglang buhay ng Europa. Ngunit kahit sa gitna ng kasiyahan, hindi niya nakalimutan ang kanyang layunin. Rizal, hindi ka pa ba napapakot? Subukan mo kayong makasal. Hindi ako pwede magpahinga, kaibigan. Dahil marami pa akong kwentong ilalahad pag uwi ko ng Pilipinas. Sa France, sa baybayin ng Biarritz, nakilala ni Rizal si Nelly, isang pag-ibig na halos naging panghabang buhay. Kasi kapag kasama kita, parang ang dali ng lahat. Siguro dahil pareho tayo naghahanap ng katahimikan. O baka pareho tayong pagod na rin. Nelly, naisip mo na ba ang kinabukasan? Kasama ka, Oo. handa ako kung handa ka rin. May isang bagay lang. Ano yun? Hindi ako makakapili ng sarili ko lang. Anong ibig mo sabihin? Ay nakalaan para sa bayan ko. At ako, saan ang gulo mo? Kasama ka. Kung papayagan tayo ng pagkakataon. Kasi may isa akong kondisyon. Ano yun? Kung magpapakasal tayo, kailangan mo maging kortesa. Hindi ko kayang talikuran ng aking paniniwala. Lalo na kung ito ang pinanghahawakan ng bayan ko. Kung ganun, hindi tayo pwede. Isang pag-ibig na muntik nang maging panghabang buhay, ngunit natalo ng paniniwala at ng tungkulin. Sa Brussels, naranasan ni Rizal ang kahirapan, kakulangan sa pera, pagod, pag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Seth, lagi na lang kita nakikita nagsusulat. Hindi ka na napapagod? Pag bumisyon ka, hindi mo mapapansin ang pagod. At anong mission niya? Ang paglaban ng katotohanan para sa bayan. Malayo ba yun? Hindi sa distansya, kundi sa sitwasyon. At saan ako sa kwento mo? Isang pahim na hindi ko makakalimutan. Ibig mo bang sabihin? Nilipas din ako? Hindi dahil gusto ko, kundi kailangan ko. Aalis ka na? Oo, papuntang Madrid. Hindi ka nabababalik? Hindi ko alam. Pero lahat ng dumadaan sa buhay mo, kailangan mong iwan. Hindi ko sila iniiwan. Dinadala ko sila sa alaala ko. Pero hindi sapat ang alaala na gusto mo manatili. May mga taong dumadaan sa buhay natin para palalahanan tayo na marunong pa rin tayong magmahal. At ako, ganun na lang? Hindi ka lang, pero hindi kita kayang panghawakan. Goodbye, sir. Goodbye. Sa Brussels, natutunan ni Rizal na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang magtagal para maging totoo. Dito, unti-unti nabuo ang kanyang ikalawang nobela. Mas madilim, mas matapang at mas mapanganib. Sa Madrid, nagpatuloy ang laban ni Rizal. Kahit may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Pilipino ay hindi siya natinag. Ipagpapatuloy kahit na isa. Sa kanyang mga paglalakbay, mas lalo siyang namulat. Sa kanyang mga karanasan, mas lalo siyang tumibay. At ngayon, handa na siyang magsulat muli.
hindi na bilang isang idealistang nangangarap, kundi bilang isang lalaking nakakita na ng katotohanan ng mundo. Ang mundong ito'y matagal ng bulok. At kung ang mga bulok nito hindi aalisin, mas lalong nalaganap ang sakit. Ginoong Simon, sigurado ba kayo sa inyong plano? Hindi ito plano. Ito'y paghahanda ng pagbabago at hustisya. Ngunit maraming buhay ang madadamay. Sige nga, at ilang tao na ba ang mga nawala? At ilang tao na ba ang namatay sa ilalim ng kanilang mga batas? Nung ako'y Ibarra, naniniwala ako sa pagbabago. Ngayon, alam ko na ang totoong mukha ng kapangyarihan. Akala ko, sa pag-aaral ko mababago ang buhay ko. Ngunit parang mas nalulubog ako. Basilio, may bagong kondisyon na ng mga Tyler. Mas mahirap na naman ang mga kondisyon nila sa eskwela. Kondisyon? Parang tayo pa ang problema, hindi ang sistema. May nagsasabing may handang tumulong sa atin. Tumulong? O gumiting tayo? Paulita, ang mahalaga sa akin ay ang bayan. Nakasalalay ang ating kinabukasan sa pagbabago ng lipunan. Paano tayo? Paano ako? Hindi ba yun mahalaga sa'yo? Ang kinabukasan ko, walang bayang magpapakain sa akin, isaganin. Ang ibig mo bang sabihin ay pera? Ang ibig kong sabihin ay seguridad. Mahirap ba yung intindihin? Ang pagmamahal ko ba, Paulita, ay wala lang halaga sa'yo? Hindi sapat ang idealismo sa totoong buhay. Kung ganun ay baka iba ako ng paniniwala. Nasaan ang hustisya namin? Pinaghirapan kong lupang ito, pero kinuha lang nila! Manahimik ka! Wala kang karapatan dito! Karapatan? Ako ang nagbungkal! Ako ang naghirap! Kung ang batas ay hindi naman para sa amin, kami na lang gagawa ng sarili naming batas. Ano Prinsesa? Bakit hindi po ako kilala? Lahat ng sugat sa bayan ay kilala ko. Kung alam ko ninyo ang sugat, bakit hindi mo ito ginagamot? Dahil hindi ito sugat na kayang gamutin. Isa na itong impeksyon. Hindi ako sang-ayon sa lahas. Kahit ako rin hindi sang-ayon sa dahas. Ngunit ang mundo ang nagtulak sa akin dito. Sabihin mo nga sa akin, Basilio, ilang sisa pa ba ang kailangan mabaliw? At ilang crispin pa ba ang kailangan mawala? Ang kalayaan ay hindi binibigay ng galit. Ito ay pinaghihirapan sa tama at malinis na paraan. At ilang siglo pa namin hihintayin yun. Hanggat ang paraan ay mali, ang bunga ay magiging mali din. Sa Filibusterismo, hindi na si Rizal ay simpleng tagapagsalaysay. Siya ay naging saksi sa galit ng bayan at sa sakit ng sistema. Ang nobela ay hindi lamang kwento. Ito ay naging babala. Pagkatapos ng Filibusterismo, nagtungo si Rizal sa Hong Kong. Dito niya pinanday ang huling pag-asa, ang mapayapang pagbabago. Marami na ang nawawala ng pag-asa. Hindi na sila naniniwala sa reforma. Hindi pa uli ang lahat. Kung magkakaisa tayo, kaya pa natin baguhin ang sistema. Pero paano kung ayaw na makinig ng pamahalaan? Kung hindi sila makikinig ngayon, patuloy tayong magsasalita hanggang bukas. May balak ba kayong bumalik sa Pilipinas? Oo. Magtatatag ako ng isang samahan. Isang organisasyon na magtataguyod sa sambayanan. Ito ang magiging simula ng La Liga Filipino, isang mapayapang kilusan para sa pagbabago. Dr. Rizal, handa na po ang samahan. Ang La Liga Filipina ay ginawa para sa pagkakaisa, hindi para sa paghihimagsik.
Dr. Jose Rizal, ikaw ay inuhuli batay sa utos ng pamahalaan, Sa anong kasalanan? rebelyon at sa pagpapalaganap ng mga masamang ideya. Kung ang katotohanan ay mapanganib, hindi ako ang dapat sisihin. Ipinatapon siya sa dapitan malayo sa kanyang pamilya at bayan. Sa dapitan, hindi siya tumigil. Naglingkod siya bilang doktor, guro at tagapaglingkod ng komunidad. Maraming salamat, Doktor. Hindi lang dapat katawan ang gamutin, kundi pati kalagayan ng buhay. Dr. Jose Rizal, bakit niyo po kami tinuturuan? Dahil kayo ang kinabukasan ng bayan, at ang bayan ay nagsisimula sa inyo. Malaki po ang naitulong niyo sa aming lugar. Kapag may kaalaman ka, dapat mo itong ibahagi. Jose, kahit nasa ganitong sitwasyon ka, bakit parang payapa pa rin ang isip mo? Kahit malayo ako sa bayan, nakakapaglingkod pa rin ako. Hindi ka ba nagsisisi sa mga pinili mo? Kahit ulitin ko ang buhay ko, ito pa rin ang landas na pipiliin ko. At ako, saan ako sa mga landas na yun? Ikaw ang pahinga sa gitna ng pagod. Noong 1896, sa gitna ng himagsikan, si Jose Rizal ay muling inaresto. Jose Rizal, ikaw ay inaakusahan sa salang rebelyon, sedisyon at pagtataksil sa Espanya. Hindi ko kailanman inutusan ang karahasan. Ang aking sandata ay panulat, hindi espada. Ngunit ang iyong mga isinulat ang nag-udyok sa mga tao. Kung ang katotohanan nagbulat sa kanila, hindi ko iyon maitatanggi. Inaamin mo kung gayon ang iyong impluensya. Amin ko na ako ay sumulat, ngunit hindi ako nagutos sa paghihimagsik. Hindi mahalaga ang hatol kung katotohanan ay mananatili. Ang hatol ay kamatayan. Ang kanyang huling gabi sa Fort Santiago, isinulat niya ang kanyang pamamaan, ang mi ultimo adios. Paalam, inang bayan. Lupang hinirang, perlas ng silanganan, apoy ng aking puso. Kung ito na ang aking wakas, hayaan mo ang aking mga salita ang magpatuloy. Isang tulang walang pirma, ngunit punong-puno ng pagmamahal sa bayan. Sa bagong bayan, binaril si Jose Rizal. Ang kanyang kamatayan ang naging simula ng paggising ng Patria mía en prisión, sacúdete del traidor. Ang bayan